Isang masamang balita para sa the Japanese monster Naoya Inoue dahil maging ang Japan Boxing Commission ay nagpataw na rin ng sanksyon o parusa dito kay Naoya Inoue. Nanganganib nga pong matanggalan ng titulo itong si Naoya Inoue sa JBC bilang ambasador. Para po sa kalam ng lahat, no, itong si Naoya Inoue po ang tumatayong ambasador sa global entertainment at dito ay anumang oras hindi na po kabilang itong si Inoue bilang ambasador ng naturang organisasyon. Hindi pa malinaw ngunit marami po ang haka-haka na ito ay nasabing domino effect ng desisyon ng pag-iwas ng kapo nitong si Naoya Inoue na labanan itong si Casimero. Hindi na po natin iisa-isahin pa at atin na rin na-discuss nung nakaraan pa. Ay marami na pong nag-back out ng suporta dito sa promotion ni Inoue. Mahalaga po sa bansang Japan yung tinatawag na dignidad. Sa kabila po ng halos 6 na taon ng paghahamon nitong si Cuadro Alas dito sa kanilang kababayang si Inoue. Patuloy pa rin itong umiiwas mula sa pag-back out yung mga financer dito kay Naoya Inoue hanggang pagtanggal sa kanyang titulo bilang ambassador ng Global Amusement ng Japan. Ay magkakaroon pa ito ng kaliwat kanang problema. Ay nakaambang pa ang mga susunod pang kaliwat kanang problema dito kay Naoya Inoue. Pinansila na po ni Turki Al-Sheikh ang supposedly mega fight ni Naoya Inoue kontra Rodriguez sa Saudi Arabia. Ito po yung kinakasal sa susunod na taon sa buwan ng Pebrero dahil nababalita na tuluyan na rin nawala na ng interes itong si Al-Sheikh kay Naoya Inoue. Di lamang yung mga mafia ng Japan ang iniinsulto nitong si Naoya Inoue sa hindi pagbibigay ng reaksyon patungkol kay Casimero. Maging itong si Al-Sheikh na siyang may-ari ng Daring Magazine ay iniinsulto na rin nitong si Naoya Inoue sa araw-araw na paghahamon nitong si Cuadro Alas sa kanyang social media na siyang pinapost nitong si Al-Sheikh sa Daring